Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to, panoorin natin itong si Atty. Claire Castro. Kasi mga kababayan, ito pong si Mejaldea, si Bongo, kung ano-anong fake news ang ipinakakalat. Talaga po ito mga DDS ay nabuhay na sa fake news. At para lang makakuha ng simpatsya ng taong bayan, puro sila paawa, puro sila invento ng kwento. At grabe mga kababayan yung ginagawa nila. Niloloko nila, hindi lamang yung taong bayan, maging yung kanilang mga taga-suporta. Mga taga-suporta naman nila, tatanga-tanga. Naniniwala agad. At kapag nagsalita, ito si Bongo, si Mejaldea, kung sino-sino pa, nagsisigawan agad sila Duterte! Duterte! Kahit yung sinasabi, nung nagsasalita sa harapan nila, fake news. Ano ba naman itong mga ob-ob na ito? Hindi man lang muna nila bini-verify yung sinasabi ng mga nasa harapan nila. Basta pag nagsalita yun, siguro pag sinabi ni Bongo, mga siraulo kayong lahat! Yay! Siguro magpapalakpakan yung mga DDS dun Di ba? Basta kahit fake news na, kahit hindi na totoo, kahit invento na yung sinasabi, yung mga ugag-ugag na DDS, palakpakan pa rin ng palakpakan. Alam nyo mga kababayan, dito po sa social media, sa panahon ngayon, sabi ko sa inyo, nagkalat po ang fake news. Parang ang lumalabas, mas marami ang fake news kaysa sa totoong balita. At yung mga fake news, halos lahat mga kababayan ay nanggagaling dito po sa mga DDS. Kasi mga kababayan, yung kanilang mismong mga iniidolo, yung kanilang mga kasamahan dyan, yung mga matataas, yung mga, may isang senator, isang dating ES, executive secretary, kung sila nagpapakalat ng fake news sa mga kasinungalingan, di siguro iniisip ng mga tulongges na mga DDS, okay lang yan. Yung mga boss nga natin, yung mga fake news din Pwede ma-make news na rin tayo. So, ganyan po yung nangyayari. Kaya nga, dito lang pag-usapan na kailangan na po bang masampulan itong mga nagkakalat ng fake news? Ano yung mga fake news na pinakalat nila? Si Mejaldea, sabi nawawala daw si Duterte. Paano mawawala? Saan naman pupunta si Duterte? Alangan naman mag-shopping siya dun sa The Hague. Alangan naman wala naman si Kibuloy dun. Wala naman sila mapupunta mga VIP room dyan sa KOJC. Saan pupunta? Si Tatay Digong. Grabe mga kababayan. Di ba lang siya? Galing hindi ko alam, nawawala si Duterte. Walang iya. Ito siya mga tao naman. Nawawala si Duterte. Mga DD shit, mga kakapwa ko mga DDS, nawawala si Duterte. Ipaglaban. Duterte. 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 Ano ba naman yan? Pero saan pupunta si Duterte? Nawawala daw sa kulungan. Ayun pala ang ginawa ng ICC, pina-check up bago mapunta sa kanilang custody. Custody, mga kababayan. Kinakailangan nilang ipa-check up. Thorough check up. Lahat po tiningnan. Lahat po ay inobserbahan. At ayon po sa ICC, mas magagaling pa ang mga doktor doon Ayon sa kanila, sa ICC, fit at okay naman ang health, ang kalusugan ng dating Pangulo. Tapos, eto naman si Bongo. Nagkalat din ng fake news, ha? Pare-pareha sila Iisa lang ang takbo ng utak mga kababayan. Fake news Sabi naman ni Bongo, hindi daw pinapainom ng gamot si Duterte. Di ba yung hindi pa inumin ng gamot? Unang-una, meron siyang nurse. Personal nurse. At may mga nurses at doktor itong ICC. Paano hindi bibigay yung gamot? Saka,
Kung titignan nyo yung ICC, napaka-patas nila. At hindi nila pwedeng gawin yon na hindi bigyan ng gamot kasi pwede silang kasuhan. Pwede silang kasuhan. Bawal po yun eh. Dapat alagaan ninyo itong mga accused habang nasa inyong custody. Hindi nyo pwedeng, hindi mo bibigyan ng gamot para magurgur lang yung inyong suspect. Hindi. Bawal po yun. Yung nagpapakalat ng fake news sa ginagawa ng ICC, hindi po kayo maniniwala, bawal po yun. Hindi po pwede yun. Kasi kaso po yun. Pwedeng kasuhan ng ICC. Diba? So yung sinasabi ni Bongo, paiyak-iyak pa. Tagal-tagal ko ng kaibigan etong si Duterte, si Pangulong Duterte. Alam nyo ba na balitaan ko? Nangihina na po siya. Nalaman ko kung bakit po hindi binibigay yung gamot niya. Yung fake news ni Bongo. Senator ka. Lahat ng lumalabas sa bibig mo ay napakahalaga. Senator ka, ginagalang ka ng tao. Tapos, lalabas sa bibig mo, fake news. Lalabas sa bibig mo, kwento-kwento, haka-haka. Hindi totoo. Narinig mo lang, chismis. Kapag nakikinig ka sa chismis, ibig sabihin, marites ka. So, ayan mga kababayan, pakinggan ninyo etong tanong kay Claire Castro tungkol dyan, kay Medialdea, kay Bongo, nagpakalat ng fake news. Kaya dapat ito, masampulan eh. Okay, pakinggan po natin itong press briefing dyan po sa Malacanang. Kasama po si PCO Undersecretary and Palace Press Officer Atty. Claire Castro. I understand NBI is making a plan of action as well as the PNP to run after fake news peddlers. Kayo po sa PCO, nakikipag-ugnayan ba kayo sa mga agency na to? Opo, makikipag-ugnayan po tayo. Lalong-lalo na po talagang dumarami po ang fake news para po malihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo. Kahit po mismo si ES, dating ES, Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Pero naniniwala po ba kayo it's about time na may masampulan dun sa mga nagpapakita? Dapat meron. Pinag-aaralan po natin yan. Follow up to the same question. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin. Okay, ayan mga kababayan. Sinabi ni Bongo na hindi binibigay yung kanyang gamot ni Duterte. Pakinggan natin yung video. Sabihin niyo, fake news na naman kami. Ito, pakinggan natin si Bongo mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam kong ito yung drama-drama ni Bongo. Yung lahat sa nangyari, no? Alamapit siya rin, kasi mamaya magkaka-background music yan eh. Papatugtog sila, hindi kita malilimutan. Huling balita ko kay Tatay Digo. Matagal kaming magkasama. Alam niyo, higit pa. Iyak na yan. Tatay, ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanimbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos
hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Si Philip Salvador. Ayan na, lumapit na. Kasi may iyak na raw si Bongo. Lagyan nyo ng background music. Para maiyak naman ako. Hindi ako maiyak eh. So, iyak ako. Tapos mamaya mag-iiyakan na dyan. Mamaya mga kababa. Pero hindi na natin itutuloy hanggang dun sa iyakan na. Paririnig ko lang sa inyo yung sinabi ni Bongo na hindi binibigay ang gamot ni Duterte dyan sa ICC. Hanggang dun lang tayo. Sinabi ko. Sabi niya, lagyan mo ng background music para may drama. Nakausap ko kaninang madaling araw si Ayan. Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Anilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan. Maaaring nag-a-adjust sa oras. Maaaring nag-a-adjust sa oras. So, hindi isa sure sa sinasabi niya. Hindi siya sure. Dalawang debat ganun daw salita ni Tatay Digong, ni Duterte. Dahil marahil nag-a-adjust siya sa oras at pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Yan mga kababayan. Tingnan niyo yung fake news. Si Mijaldea nagmarites at ito si Bongo naniwala naman kay Mijaldea na hindi raw binibigay yung gamot kay Duterte. Mismo ICC nagsabi. Diba? Napakinggan niya naman siguro. At ito, inuulit ni Claire Castro. ICC nagsabi na talagang alagang-alaga si former President Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Kaya mga fake news to mga to. Si Mijaldea, nawawala daw si Duterte. So, hindi raw binibigay ang gamot. Hindi po totoo yun mga kababayan. Ako, wag po kayo maniniwala sa fake news. Kaya yung mga DDS na naniniwala, nag-react sila eh. Hindi binibigay yung gamot kay Duterte. Gaanunan sila eh. Galit na galit. Yung pala fake news. Wala talaga itong mga to eh. ICC, kay Judge Mutok, na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun, sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanyang mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli, sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK, Okay. So, may pasaring na naman. Alam nyo, natutuwa ako dito kay Tony Claire Castro kasi kapag nagpaliwanag siya, yung bandang huli, may konting patama eh. May konting patama. Kaya nakakatuwa to si Tony Claire Castro. Diba? Sabi niya, masyado kayong concern kay Duterte. Yung mga EJK victims. Dapat, pagtuunan nyo rin ng pansin. Diba? Puro kayo Duterte. Pero yung mga EJK victims, hindi nyo nga binibigyan ng masyado nyo nga pinabantayan, pati gamot. Pero yung EJK victims, ano nangyari? Hindi nyo man lang inasikaso. Panahon nyo dati, anong ginawa ninyo? Pinabayaan ninyo. Kaya nga napunta sa ICC yung kaso eh. Dahil hindi kumikilos eh. Hindi kumikilos yung investigasyon sa DOJ. Ang bagal eh. Bagal pa sa pagong eh. So sabi nila, kung hahayaan namin na ang DOJ ay ang humawak ng kaso namin, naabutin tayo ng siyam-siyam, kaya dumiretso na sila sa ICC. Ito nangyari. Diba? So ito mga kababayan, si Mijaldea at si Bongo ay
sinabihan ng PCO na fake news peddler. Kasi nga puro fake news ang mga pinagsasabi na itong mga ito. So, yun lang po mga kababayan. Paalala ko muli, wag po kayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng mga ng mga boss nyo. At kung sino man yan sa social media, dapat po siguraduhin niyo na bago kayo maniniwala, fact check nyo muna. Di ba? Hindi yung pag sinabi ni Bongo, Duterte, ganun agad kayo. Hindi. Pag-aralan nyo maigi, pakinggan nyo, mag-research kayo kung pwede, kung may oras kayo. Kung ayaw nyo naman, mag-marites kayo, maghanap kayo ng tawag dito, yung magko-confirm ng balita, hindi yung porke sinabi ni Bongo, maniniwala agad kayo. O yun tuloy, na-fake news kayo. Diba? So ilan po mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.